Panibagong pasabog ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad, si Vice President Sara Duterte, ang itinuturo niyang pasimuno ng Oplan Tokhang noon sa Davao City. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, BP Sara, siya daw ang utak ng Tokhang at architect nito. Ayon sa dating member ng DDS o Davao Death Squad, itong si Arturo Las Cañas. Yan guys, medyo mabigat ang paratang. Lumabas siya na viral sa social media dahil nga nagpa-interview sa Zoom sa mga mainstream media itong si Arturo Las Cañas na sinasabi nga niya ang mabigat na paratang dito kay BP Sara. So tayo guys, hindi natin ginajudge muna itong si BP Sara kahit matindi ang akusasyon sa kanya. Kailangan muna ng depensa ng sarili niya at patunayan na talagang wala siyang kinalaman dito sa sinasabing utak daw siya ng Tokhang. So bago yan guys, panoorin muna natin yung balita tapos tuloy natin ang ating reaksyon. Alright? Pasok! Na bagong script ang akusasyon sa kanya na siya raw ang pasinuno ng Oplan Tokhang. Hamon pa niya sa testigo, kasuhan siya ng murder pero dito sa Pilipinas at hindi sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Panibagong pasabog ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad, si Vice President Sara Duterte, ang itinuturo niyang pasimuno ng Oplan Tokhang noon sa Davao City. Iniugnay din si Sara sa mga patayan noong Davao City Mayor pa ang bise. Buwelta naman dyan si BP Sara. Bago ang script na ito, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ito ang malusyos talaga ng totoo. Ang dami po namamatay dito, ang dami missing. Nag-investigar ba si Sara Duterte? Wala. Giit ng bise minsan ay hindi iniugnay ang kanyang pangalan sa Davao Death Squad. Ngayon, kung kailan Vice President na siya, ay bigla na lang daw siyang idinamay ni Las Cañas at biglang naging akusado na rin sa International Criminal Court o ICC. Wala raw problema kay VP Sara na imbestigahan siya, pero hindi raw siya papayag na ICC ang gumawa nito. Ang pagpapamilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya, mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Nauna na ring pinaratangan ni Las Cañas sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Boto de la Rosa na sangkot umano sa mga extrajudicial killings. Hinamon pa nga ni Las Cañas ang dating Pangulo. Lalabas at hahamunin ko talaga itong halimaw ng Davao. Kung sino sa amin na sasabi ng totoo. Kung tunay ka na lalaki kung hindi ka gonggong, humarap ka sa akin. Iluloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Sa isang text message, sinabi ni De La Rosa na maghain na lang si Las Cañas ng mga kaso sa korte kung meron siyang ebidensya ngayong hindi na presidente si Digong. Wala namang bagong tugon ang dating Pangulo. Kaugnay ng pasabog ni Las Cañas, maghahain ng resolusyon si Teachers Party List Representative Franz Castro kasama ang Makabayan Bloc para udyukin ng Kamara na imbestigahan ang pagkakadawit kay VP Sara sa madugong drug war. Para sa akin, nakaka-worry yung ganito na merong secretary na involved sa mga sa mga Tokhang, sa mga EJK, iba pang mga hindi kaaya-aya siyang mga gawain. Wala pang bagong sagot ang bise sa planong yan ng Makabayan Bloc. Nagbabalita Mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaugnay ng balitang yan, iniit si Senator Bongo na gawa-gawa lang at awang mga kasinungalingan ang mga akusasyon ni Las Cañas.
Nilinaw ni Solicitor General Menardo Guevara na pwedeng maglabas ng warrant of arrest ng ICC sa sinumang opisyal ng Pilipinas pero ibang usapan na ang pagpapatupad nito. Ay kay Guevara, maaaring isyuhan ng arrest warrant ng sino man kahit pa may posisyon sa gobyerno. Yan ay kung may sapat na ebidensya ang korte na sapat nga sa krimen ang akusado. Pero hindi raw ito agad maaaksyonan. Kailangan daw ng ICC ng tulong ng bansa para mai-serve ang warrant. Kung hindi raw tumulong ang Pilipinas, mahihirapan ang ICC sa pag-aresto. Maaari rin questionin ang aksyon ito sa Korte ng Pilipinas. Sagot niya ni Guevara, matapos matanong kaugnay sa posibleng warrant ng ICC laban kay Vice President Sara Duterte. Inakusahan kasi si VP Sara na pasimuno sa Oplan Tokhang na responsable umano sa extrajudicial killing sa Davao City. So yun guys, napanood nyo, di ba? Matindi, di ba? Itong si Arturo Las Cañas. Direkta talagang tinuturo itong si VP Sara. Pero sumagot naman si Sara, sabi niya kung bakit naging vice president ako tsaka nyo naman ako tinuturo, sabi niya, sa ICC o dinadawit sa ICC. So itong kailangan talagang gawin ni Sara na depensahan talagang kanyang sarili at patunayan na wala siyang kinalaman sa tokang na nangyari. Kasi siya mismo daw pasimuno o utak, arkitekto, di ba? So mabigat yun guys, kumbaga sa kanya nagmula. Ang pinag-usapan natin dito guys, ito yung 2012 na kung saan ay mayor. Itong si VP Sara sa Davao at ang chief police niya, itong si Bato de la Rosa na senador na ngayon. Di ba? So ang tanong kasi dito ganito guys, sino ba itong si Arturo Las Cañas? Di ba? Yan ang mga tanong Credible ba yan? O baka mamaya sinisiraan lang yan ni si Sara Duterte, di ba? So, kailangan malaman kung sino nga ba itong si Arturo Las Cañas. So, si Arturo Las Cañas kasi guys, isa siyang investigador, pulis din siya. Pulis siya sa Davao na membro talaga, original, ng DDS. Hindi yung diehard Duterte supporter guys Hindi yon. Pinalitan lang yon. Yung original is Davao Death Squad. Yan. Yan ang talagang kasama siya sa ganung trabaho na kinuha sila para kung ano mang iutos daw ayon sa kanya na di umano'y gagawin nila. At medyo magaling siya guys kasi pagka in-interview siya sa Vera Files, kung napapanood nyo yung Vera Files, chapter 1, 2, 3, ito pang-apat na yata to talaga nag-i-English pa siya. So, ibig sabihin, marunong din. Hindi siya basta-basta pulis lang na ganyan. At ang maganda nito, di ba guys, nakita natin na itong si Party List, Franz Castro, ay nag-file na ng resolution para imbestigahan. Yun guys, pagkakataon din ni Sara yun. Kung matutuloy yan sa hearing dyan sa Kongreso, at siyempre ipapatawag siya, kailangan doon pa lang, di ba? Sigurado na rin siya sa kanyang sasabihin na hindi talaga siya sangkot dito. So magkakaalaman guys, marami pang lalabas kasi pagdating ng hearing. So ngayon guys, balik tayo doon kay Arturo Las Cañas. Credible ba talaga to, di ba? Itong si Arturo Las Cañas. So kasi madaling magkwento, di ba? Madaling mag-imbento. Pero kahit madaling manira, mag-imbento, magmarites guys, madali naman niyang ma-check kung tama ang pinagsasabi o hindi. So unang-una, involved ba itong si Arturo Las Cañas sa Davao Death Squad? At alam niya ba talaga kung ano yung nangyayari? So natural, kung member siya, pwede, di ba? Pwede nga may nalalaman siya, di ba? Kasi lalo na kung sila yung talaga gumagawa nung kung anong iutos na di umano nitong sila Sara at itong si Bato. So kung nandun siya sa inner circle ng mga Duterte, so malamang guys, merong totoo sa mga sinasabi niya, di ba? Hindi man siguro 100%, pero meron. Kasi napakahirap ata guys na magkwento ka tapos wala ka naman dun sa eksena, di ba? Hindi ka naman involved. Kumbaga narinig mo lang tapos kwento-kwento ka. Kasi siya, detalye guys pag nagkwento siya, panoorin niyo yung Vera Files from part 1 to 4. Alam niya kung sino-sino ang mga taong sinasangkot niya. Actually sila Digong, si Senator Bato, si Bongo, lahat yan may mga roles na kanyang kinukwento
Itong daw si Bongo ay isang tagahatid ng message ni Digong, kasi alam naman natin, di ba, dakilang alala ito si Senador Bongo na matagal na talagang kasama ni Digong. At taga-execute siyempre itong si Bato dahil siya yung naging chief PNP at chief police doon sa Davao. Siyempre, saka yung mga tao guys, alam din niya, pag nagkwento siya, tuloy-tuloy eh. Yung mga kwento sa tao, yung oras, yung petsa, yung lugar, alam niya lahat. Kasi malalaman mo na nagsisinungaling to, nag-iimbento lang. Pagdating sa korte, di ba? Yung magko-cross-examine na, di ba? Siyempre, kung yun ang kwento mo, di ba? At taliwas doon sa totoong nangyari, madaling malaman, guys. Di ba? Madaling malaman. Wait lang, guys, yung ngaso. Wait. Halika. Wait. So yun guys, di ba? Kung hindi to credible, sa kwento pa lang, sasablay na to. Pero actually, di ba, ito na ipatawag na sa Senado guys, kung maalala nyo. Silang dalawa ni Motabato. Isa rin yung witness sa EGK o yung tokanga dun sa Davao na sinasabi nila. Actually, di ba, nasa Senado na to, nadala na to ni Senador Laila de Lima. Yun na nga lang, yung time na yun, kakaupo lang ni Duterte, lahat sila tumahimik kasi nakulong din si Senador Laila de Lima. Pero ngayon, yun, balik na naman sila kasi nga wala na sa kapangyarihan itong si Duterte na Digong, di ba? So ngayon, dinadaw din even si Pulong sa kanyang mga kwento, di ba? Sila daw ang nagliligpit ng mga kalaban nila sa negosyo, sa smuggling, kahit sa droga, sinasabi ni Las Cañas. Kaya mabigat to guys, mabigat ang kanyang mga paratang na kung saan, di ba? Kung titignan nyo, bakit napakatapang ng tao na to. At talagang hinahamon pa niya si Duterte, di ba? Magharap tayo, sabi niya, di ba? Tambalos-los, Sara, ginaganon niya. Di ba? Kasi alam talaga niya eh. Alam niya, kaya yan ang kailangan niyang patunayan sa korte guys. At kasasabi lang niya, tapos na yung preliminary na bubulol pa tayo guys. Preliminary investigation ng ICC. Kaya tama nga si Trillanes. Natapos na yung unang investigasyon. At tama rin si Roque na labas-pasok ang puti, sabi niya, sa ICC. So, nagbigay pa daw siya ng libro, di ba? Napanood nyo naman. At kung ano-ano, dinetalye niya. So, malakas yung ano niya, yung loob niya at yung kaso talaga, sinabi niya kung ano nangyari. Kasi nga, involved siya guys, kasama sa mismo, member siya sa Davao Death Squad. So, imagine mo, di ba, talagang tauhan siya ni Duterte, yung mga pamilya Duterte. So, may alam siya, di ba? So, kung credible ba talaga siya, posible, kasi nga, alam niya eh, hindi naman siya nasa labas lang. Sana kung usapon ng korupsyon, wala siyang alam tapos nagkukwento siya, pwedeng pagdudaan mo kagad. Pero kung trabaho nila at inner circle ng Duterte, malamang. So, yun ang kailangan patunayan. Di ba? Na talagang kasama siya dan. At siyempre, mati-check naman niya sa record, di ba? Sila mismo kung sino-sino yung mga member nila. Di ba? At sinasabi pa na baka daw ginagamit yung pondo ng bayan para sa ganitong kalakaran. So, yun ang kailangan din patunayan ng mga Duterte. So, dito guys, wala naman silang dapat ikatakot kung talagang wala namang tinatago, di ba? Kung talagang ginampanan lang ang trabaho nila sa war on drugs, magkakaalaman. Kasi mabigat guys eh. Umabot kasi yung kaso sa International Criminal Court dahil nga war against crime ay crimes against war, di ba? O humanity pala, yun. Di ba? Crimes against humanity guys, di ba? Ang kaso, hindi to simpleng kaso lang na homicide, na isang tao lang, dalawa, di ba? Kaya talagang international talaga ang dapat dumulog dito, hindi dito sa local court. Kasi kung maalala nyo, even yung Ampatuan, di ba? 52 yun. Massacre, di ba? Yung Maguindanao massacre. So, at tagal ng kaso, di ba? At hirap talaga doon ng mga judge kasi sa dami. At hindi na simple mga tao yung mga press people din yan. Pero iba kasi dito sa International Criminal Court,
mas madami pa doon. Di ba ang na-report ng pulis nasa 6,000 daw ang namatay at dahil ng laban at mga drug addict o drug pusher daw. Pero ayon sa mga human rights organization, 30,000 daw ang namatay. So, yun guys, talagang doon makakaalaman. At dito makikita natin yung mga Duterte family, talagang naano na sila guys, natuturete na sila. 'Di ba doon sa Davao rally nila, kung ano-ano nang pinagsasabi ni Duterte, 'di ba? Tapos sila Pulong, 'di ba? So isa-isa na guys, bumabalik na. Kung una, 'di ba, confidential pa si Sara, bumagsak lahat ng rating. Pagkatapos noon, si Pulong naman, yung 51 billion, 'di ba? Dahil nga nagrereklamo siya dahil nabawasan daw yung 2 billion na pondo ng distrito niya at naging 500 na yan. Ngayon, lumabas pa na nung panahon pala ng tatay niya, 51 billion na kung saan ngayon nahanap ng ating mga kababayan. At ngayon, ito naman, balik na naman kay Sara dahil nga inuugnay siya o sinasangkot, di umano itong si BP Sara ang utak ng Tokhang. So, yun guys, yan ang aabangan natin ngayon kung anong mangyayari at yung hearing sa House of Representatives kung itutuloy. 'Di ba? Kung mapagbigyan yan. So alam naman natin may away ang Duterte at Romualdez. Tingin natin guys, matutuloy yung resolution na pinail ni Franz Castro. So abangan pa natin dito guys kung ano posibleng mangyari. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Comment down below kayo, malaya po kayo ang sarili yung opinion. Tingin nyo ba, totoo ba na sangkot itong si Sara sa Tokhang o sa mismong utak? 'Di ba? Sa mismong utak o arkitekto ng Tokhang ayon kay Las Cañas. At itong Las Cañas guys, si Arturo Las Cañas, police investigador. Sa tingin nyo, credible ba siya na pwedeng paniwalaan ng taong bayan o sinisiraan lang si BP Sara? So yun guys, malaya po kayo. Hintayin natin kung ano yung hatol ng International Criminal Court dahil napapabalita na malapit ng lumabas within 6 months itong warrant of arrest ng ICC. Alright guys, hanggang dito lamang po. Abangan nyo ang susunod ng vlog. Thank you very much.